Alam mo ba kung saan nabubuo ang matitibay na negosyo? Hindi sa panahon ng kaginhawaan. Nabubuo ito sa panahon ng kahirapan. Tulad ni Mariano Que, ang may-ari ng Mercury, nagsimula sa post-war Philippines. Walang safety net, walang malinaw na future, pero doon siya nagtagumpay. At kung paano, ikwento ko sa iyo. Hi there, this is Ching Kitan, your pambansang wealth coach. Noong 1945, katatapos lang po ng digmaan, yung Second World War, wasak po ang bansang Pilipinas. Kapos sa gamot, kapos sa pera, at walang kasiguraduhan ang kinabukasan. Sa gitna ng iyon, may isang lalaking hindi nagtanong kung paano na ako. Ang tanong, saan ako mas makakatulong? Siya po si Ginoong Mariano Que. Siya po ang may-ari and founder ng Mercury Drugstore. Ngayon may mahigit kumulang ng 1,000 stores nationwide, 80 years strong, at sa bawat krisis ng bansa, pandemya, bagyo, economic crash, nandun pa rin sila. Bakit? Yan po ang pag-aralan natin ngayon. Mga ka-friendship, sa panahon po ngayon ng krisis, di ba, nakaka-relate po tayo, may gera po sa ibang bansa sa gitnang silangan, at the same time naman po, sa atin naman, wala naman po tayong gera, pero nagkakaroon tayo ng tinatawag na war on, siyempre, fuel, rising prices. Kaya nga, paano natin makakapulot ng aral at leksyon kay Ginoong Que? Again, isipin mo yung sitwasyon niya. Noong 1945, talagang physically, we are devastated. Wasak na wasak po ang Pilipinas. Ang mga tao naghahanap ng makakain, naghahanap ng matutuluyan, naghahanap ng gamot para sa kanilang mahal sa buhay. At sa gitna ng pinakamabigat na yugto ng kasaysayan, doon po nag-umpisa ng negosyo si Ginoong Mariano Que. At nakita po niya yung tunay na pangangailangan ng tao. Hindi siya nagsimula sa malaking negosyo. Hindi siya naghintay na kung naging stabilize na yung panahon. Umaksyon na siya agad habang nag-uumpisa pa ang ekonomiya. Nagsimula siya nagsimple, nagbenta ng gamot, paisa-isa, patingi-tingi. Simple lang tingin niya. Nung dahil doon, nakabenta po siya talaga ng marami at nakilala po siya sa larangan ng kalusugan. At habang lumalaki po ang pangailangan na papalawak na po niya, imagine mo, nagkaroon na rin siya ngayon ng delivery, 24/7 branches at intunti na nag-expand nationwide. At lumaki sila. Bakit sila lumaki? Dahil nga, ang ginawa po nila, it's very convenient at mas accessible na. At napakalaking aral yan sa pagnenegosyo. Hindi lang dapat sa ganda ng produkto. Ang importante rin, convenient po sa mga tao. At ang pinaka-importante na nakita ko sa Mercury, hindi lang branding, hindi lang marketing, kundi tiwala ng tao sa produkto nila na garantisado, at the same time, hindi siya fake. At the same time po, fresh ang kanilang mga products. At nang dahil doon, 80 years na silang nagnegosyo at lumalaki pa ang kanilang expansion. So ano po yung mga aral na pwede nating mapulot at the same time magamit natin sa ating pagnenegosyo? Lesson number 1. Sa panahon ng crisis, stick to the essentials. Alam mo, napakaganda niyan talaga, no? Kasi sa totoo lang, nung gera, syempre, iisipin pa ba ng tao yung magbakasyon? Iisipin pa, no? Ang iisipin ng tao, survival. So, isipin mo sa panahon ngayon ng krisis. Ano ang sa palagay mo ang kailangan ba talaga ng tao? I think during the time of pandemic, ganun din naman na-realize natin, hindi pala mahalaga ang mga non-essentials. Mabubuhay pala tayo kahit tayo nasa bahay lang. At kapag malinaw ang sagot na oo, kung ano ba talaga essentials, nako, maniwala ka. Nandun ang pagkakataon. So, let's talk about essentials. Anong essentials? Pagkain. At the same time, ngayon, essential, gasolina. Kaya marami na rin po nagsuswitch po sa tinatawag na EV, electronic vehicle, sa taas ng presyo ng gasolina. Pangatlo, ano pang essential ngayon? Kuryente. Huwag naman po sana umabot tayo ng mag-brown out po dahil nga wala nang oil, di ba? Gasolina. Kaya marami na rin nagsuswitch po sa tinatawag natin na solar panel sa kanilang bahay. Kaya kung makita mo na kung anong malinaw at kailangan ng tao, nandun ka. Lesson number 2. Nako, ano po ang naging kanyang misyon? Malasakit ang naging pundasyon sa matibay na negosyo. Diba? Ganun mo ginawa po niya. Ang tinarget po niya yung pangangailangan at yung kalusugan. At kung naramdaman ng customer na tunay ka na talagang may pakialam sa kanila, hindi yung talagang kita lang, meron kang talagang malasakit, nako, maniwala ka. Tatangkilikin ka at the same time magiging loyal ang customer mo. Lesson number 3. Ito yung nakita natin kay Mariano Que. Great businesses are born in times of crisis. Nagsimula si Ginoong Mariano Que sa post-war. Walang kasiguraduhan, walang safety net, walang malinaw na guarantee. Pero dun mas luminaw ang purpose niya. Hindi sa panahon ng ginhawa, hindi perfect timing, kundi sa gitna ng kahirapan. At minsan, ganun din tayo. Ngayon, sa panahon po ng crisis, maghanap po tayo ng essentials. Makakatulong sa kapwa. At mag-umpisa ka na sa panahon ng crisis, maniwala ka. Baka ikaw na ang susunod na Mariano Que or tinatawag nating Mercury
drugstore. O bago tayong umalis gusto kitang iwanan ng isang tanong. Magmasid ka sa mga taong nakapaligid sa iyo sa opisina mo, sa lugar ninyo, sa bahay nyo, di ba? Yung parati mo pinupuntahan. Anong isang bagay na kailangan po nila na essential? Number 2, makakatulong sa kapwa. At number 3, mag-umpisa ka kahit sa panahon ng krisis. Nako, yan ang opportunity na hinahanap po. At mga kapatid, kung ikaw ay na-encourage po dito sa episode natin to, pakitype na lang kung ano yung na-realize mo at the same time at gusto mo pang mapakinggan ang mas marami pang kwento na negosyo ng tulad nito. Kaya nga, mag-subscribe ka na. Again, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach na nagpapaalala hindi lang malakas ang nakakaligtas sa krisis, kundi ang mga taong alam kung anong gagawin nila at the same time makakatulong sa kapwa. Yan ang mission nila. Sana naman na-encourage kayo, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.